So let's now go back to the book of Galatians chapter 1 and read verses 6 to 9 this time. Galatians chapter 1 verses 6 to 9. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. But there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. May the Lord bless both the reading and the study of His holy and infallible word. Amen. Beware of the counterfeit gospel. Brothers and sisters, as we talk about around 2 weeks ago, Paul begins his letter to the Galatians by emphasizing that his authority and message come directly from Jesus Christ and God the Father, not from human sources. This firmly establishes the divine origin of the gospel. Matapang po at diretsahan ang pahayag ni Paul. Ang kanyang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi gawa lamang at lalong hindi galing lamang sa tao. Hindi hinango mula sa tradisyon o filosofiya ng tao. Ito po ay direktang nagmula sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ayon nga po kay Douglas Moo, radikal ang kapahayagan ni Paul na ito. Hindi lamang kasi niya sinasabi na totoo ang kanyang ebanghelyo, kundi nililinaw niya na ito ay uniquely revealed. At hindi lamang po ito uniquely revealed, ito po ay non-negotiable. Hindi maaaring baguhin. Hindi maaaring palitan. Hindi maaaring ikompromiso. Hindi maaaring palabnawin. Take it or leave it. Eka nga, there's no room for discussion. There's no room for compromise or adjustment. Now we also said that the truth of the gospel can be trusted because it is anchored in the resurrection of Jesus Christ. In verse 1, Paul writes, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Now, if Jesus Christ truly rose from the dead, just as He foretold, then everything He said must be true. Ano pong sabi sa Mark 8:31? And He began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed. And after 3 days, rise again. Anong interesting dito? Sinilita ito ng ating Panginoon, nabubuhay pa siya. Sinilita ito ng ating Panginoon, bago pa siya mamatay sa krus. Ipinagpana na niya, mamamatay ako, pero muli akong mabubuhay. At kung nangyari yan, na siya'y muling nabuhay, kung gayon mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga sinasalita. Alam nating totoo ito dahil maging ang kanya sariling mga alagad na dating nagduda sa kanya
ay naniwala. Halimbawa po, ulitin ko, si Santiago, kapatid sa turing ni Jesus, ay minsang nawawala sa katinoan. Yun ang paniniwala ni James, ni Santiago. Nawawala sa katinoan si Jesus. Bakit niya pinagsasalita ang kanyang sinasabi? Kaya din of course si Pablo, masigasig naman po na inusig ang mga alagad na naniniwalang si Jesus ang Kristo. Ngunit dahil po sa muling pagkabuhay, pareho silang naging tagasunod niya at handang mamatay pa nga. Handang ialay ang kanilang buhay, handang maging martir para mismo sa nasaksihan ng kanilang sariling mga mata. He is not dead. He is alive. He has risen from the dead. Ito ang mensahe nila. Ito ang gospel na sinasabi nila kahit kanino, sukdulang malagay sa alanganin ng kanilang buhay. Alam nila kasi na ito ay totoo. Now, Paul then anchors the gospel in Christ's sacrificial act to deliver us from this present evil world, to deliver us. I'm telling you, to deliver us from this present evil world in accordance with God's will. Not through adherence to human traditions, such as the sacraments, or the Eucharist, and many others, etc. ad infinitum. Paniniwala ng iba, lahat ng ito ay channels of grace. Or for that matter, to the law, to the Mosaic law. Indeed, brothers and sisters, this marks a pivotal transition from the old covenant of law to the new covenant of grace. Therefore, the Galatians' rapid shift away from this truth is not merely a theological misstep. It is a betrayal of the covenant. Sa pagtanggap po ng baluktot na mensahe na muli pong itinatampok ang kautusan bilang daan tungo sa katwiran, tinatalikuran po ng mga Galatian believer ang ebanghelyo ni Kristo na binibigyang buhay, ang ebanghelyo ni Kristo na nilalaki pa ng kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Sa alinmang iba, walang buhay. Sa alinmang iba, walang kapangyarihan. Ang nagbibigay lang ng kapangyarihan at buhay para makapamuhay ng bagong pamumuhay ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Oh, praise be to God. Kaya't malinaw po ang babala ni Paul. Ang ebanghelyong dinaragdagan ng kautusan, ang ebanghelyong dinaragdagan ng tradisyon ay huwad. Ang ganitong klase ng pagtuturo ay hindi tunay, ay counterfeit. At ang nagtuturo nito ay nasa ilalim, ganun kaseryoso ang Diyos. Ang nagtuturo ng ebanghelyo na iba sa ipinapangaral sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nasa ilalim po ng sumpa ng Diyos. Malinaw po na sa bagong tipan, ang katwiran ay nakukuha sa New Covenant o natatamo. Wala na may ibang paraan eh. Kahit ang mga mananampalatayang naligtas sa lumang tipan, ay sa ganitong paraan din naligtas. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Hindi po sa pagsunod sa mga alituntunin ng kautusan. Naalala ko nung araw kapag ako ay nangangaral, hold ng Bible studies. Simple lang ang tanong ko, tanungin po ninyo yung mga tagapagturo ninyo sa inyong simbahan. Paano po ba ang daan ng kaligtasan?
At pagka sinabi nila, lumakad ka ng ganito karaming paluhod, magdasal ka ng karaming dasal, magkawang gawa ka, etc., etc., maging aktibo ka sa simbahan, pagka po yun ang sinabi, yun po ay bula ang guro. At yun po ay ibang ebanghelyo. Kapag pinagsama po ang kautusan at ang biyaya, nawawala po ng halaga, nawawalan ng halaga ang krus. At tinatalikuran natin ang Diyos na tumawag sa atin. Dapat, mga kapatid, klaro yan sa atin. Amen? Dapat malinaw yan sa atin. Balikan natin ang verse 6. I marveled that ye are so soon removed from him, or you are so quickly deserting him. In another version, that called you into the grace of Christ unto another gospel. Now, Paul is obviously astonished. Gulat na gulat si Paul. He is astonished not just by the Galatians' theological confusion, but by how rapidly they are abandoning the gospel. Malinaw kasi na hindi po ito dahan-dahang paglayo eh. Ang mabilisan at seryosong pagtalikod dito sa Diyos na may buong kahabagang tumawag sa kanila sa isang bagong pakikipag-ugnayan, sa isang bagong pakikipagtipan sa Kanya. Sa maraming pagkakataon, ang paglayo sa katotohanan ay dahan-dahan eh. Mamimiss ang simbahan mga isang beses, dalawang beses, hanggang naging isang linggo, isang buwan, hanggang sa hindi mo na makita. O di kaya naman nanunood o nakikinig sa mga bulaang guro. Nung una, pinakikinggan lang sandali. Malauna, regular na ang tagasunod. Kaya gulat na gulat si Apostle Paul. Napakabilis naman ninyo. Nainggan niya. Sa maling aral, sabi niya. Sadyang napaka pambihira po ito. Muli po, babalikan ko ang theologian at New Testament scholar na si Douglas Moo para natin mas maunawaan kung gaano kaseryoso at kung gaano kabigat ang ganitong hakbang. Ang sabi niya, the term deserting carries the weight of betrayal. Like a soldier abandoning his post or a citizen switching allegiance. Ganon kabigat siya. Kataksilan. Sa mata ng Diyos, ito isang uri ng kataksilan. For Paul, brothers and sisters, the gospel is not one among many. It is the only true message of salvation. Any deviation is not a harmless variation. It is a counterfeit that nullifies grace. Para po kay Pablo, ang ebanghelyo ay hindi isa lamang sa maraming pagpipilian in the market of opinions, so to speak. Ito lamang po ang tanging tunay na mensahe ng kaligtasan. Anumang paglihis dito ay hindi konti o hindi simpleng pagkakaiba lang sa aral. Ito ay huwag na aral na sumisira sa mensahe ng biyaya. Are you following me? Ito yung tinatayuan natin. Ito yung hindi pwede ikompromiso. Ang nakataya po rito, mga kapatid, ay hindi lamang aral, hindi lamang doktrina, kundi ang relasyon mismo sa Diyos. Ang pagtanggi at pagtalikod kasi sa Ebanghelyo ay pagtanggi at pagtalikod sa Diyos na siyang nagpasimula nito. Hindi po ang ipinagtatanggol ni Paul dito ay ang revised version ng kautusan ni Moses lamang. Sa halip, ipinapahayag niya ang pagdating ng isang tunay na bago at mas mabuting tipan. Indeed,
This is a new and better covenant with better promises founded upon the finished work of Christ. Muli, naalala niyo ba yung pagkakaiba? Kung dati-rati, babasahin mo ang kautusan, bahala ka na kung paano mo kakayaning sundan ng mga yan. Pero sa bagong tipan ng ating Panginoon, hindi niya lang ibinibigay ang mga utos. Siya po ay nag-invade sa buhay natin. Tinanggal niya yung pusong matigas, pusong walang kagana-gana at interes magpailalim sa Diyos. Pinalitan niya ng isang pusong gayak magpailalim. At nilagay niya ang Espiritu upang magbigay buhay at kalakas at kakayahan. Upang tayo sa kabila ng ating kahinahan ay magawang makalakad sa daan na kaaya-aya sa kanyang harapan. Yun ang malaki pong pagkakaiba. Muli, sa tipang ito, ang kaligtasan ay hindi tinatamo at hindi napananatili sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o mga tradisyon. Ito ay tinatanggap at nararanasan sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pananampalataya lamang, at kay Kristo lamang. Mga kapatid, dapat tanungin po natin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay unti-unting lumalayo mula sa biyaya patungo sa sariling pagsisikap? Sa halip na magtiwala tayo sa ginawa po ni Kristo sa krus o sa ginawa ni Kristo doon sa krus, baka unti-unti po tayong bumabalik sa mindset na kailangan nating paghirapan ang ating kaligtasan. Na para bagang kailangan suklian ang wala ngang kondisyon na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng ating sariling gawa. Ngunit ang Ebanghelyo po ay hindi tungkol sa performance. Ito po ay tungkol sa masaganang biyaya ng Diyos. Yun pong malaking pagkakaiba. Pwedeng, halimbawa, sa isang mangaral, pwede kang mangaral ng talaga namang magkandang iwi-iwi ka at maganda sipa-sipa ka. Performance. Pero pwedeng gawin mo lahat ng yan nang ang puso mo ay hindi bago. At ganun din sa mga awit, o sa manunugtog, o anumang klase ng paglilingkod sa Diyos. Tapos na po tayo dyan. Tandaan natin, kapag iniwan po natin ang Ebanghelyo, hindi lang basta ideya ang tinatalikuran natin. Ang Diyos mismo ang ating tinatalikuran. Ang Diyos na mahabaging tumawag sa atin tungo sa panibagong buhay kay Kristo. Do you remember yung one of the parables? Pinatawad sa marami niyang pagkakautang. Ibang klase yung kanyang pagpapasalamat. Doon po dapat tayo nanggagaling. Are you in awe of God and His graciousness to you? Yun po dapat ang magtulak sa atin sa pagsamba sa Kanya. Yung kabutihan niya. Yung katapatan niya. Ba't hindi mo gugusto yung sumambang pang palagi at sumambang masaya at sumambang may buong sigla? Kung talagang naiintindihan, Panginoon, lahat ng meron ako at kung sino ako ay dahil lamang sa iyo. So kung talikuran natin yan, napakabigat po ng ganitong pagtalikod. Hindi lamang po ito simpleng pagkakamali lamang, ito ay seryosong paglayo sa tanging katotohanan na nagbibigay ng buhay. Kaya ngayon, ang hamon ko, suriin natin ang ating puso. Tayo po ba ay nabubuhay sa biyaya? O sa takot na baka hindi tayo sapat? O hindi pa sapat ang ginagawa natin kaya't baka hindi natin ma-earn ang favor ng Diyos? Isn't it through this very realization, brothers and sisters, that Martin Luther found freedom? Freedom from fear and freedom from guilt. You see, he used to live in constant fear of God's judgment.
As a monk, he tried everything. Everything. Confessing his sins, fasting, doing penance, but nothing gave him peace. Lasting peace. Genuine peace. And then one day, while climbing the holy stairs, Sancta Scala in Rome, on his knees, hoping that his act would save him from purgatory, yet still unable to shake his doubts, a powerful truth struck him. The just shall live by faith. That moment, brothers and sisters, changed everything. He realized that being right with God is not something we earn. It is something we receive by trusting in Jesus. Now, Galatians 3:11 confirm it. No one is justified before God by the law, because the righteous, the just, shall live by faith. Amen? Whatsoever is not of faith is sin. Umawit ka para hindi magpakitang gilas. Umawit ka, tulak ng pananampalataya. Naglilingkod ka, nangangaral ka ng salita, nagbabahagi ka ng salita, tumutugtog ka, nagtuturo ka ng bata. Whatsoever is not of faith is sin. Luther later said, it felt like the gates of heaven had opened to him. That truth, brothers and sisters, became the foundation of his faith and the spark that lit the Reformation. Sola fide, faith alone. Now, pagdating naman po dito sa verse 7, may warning si Paul laban sa panganib ng distortion or gospel corruption. Basahin po natin. Simulan natin muli sa verse 6 tungo sa verse 7 of Galatians 1. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Now let's remember, there's no other gospel. Any change or twist to the true message of Christ is a distortion. And distorting the gospel is dangerous. Because it shakes the very foundation of our salvation. Kaya't kailangan po nating palaging maging mapagmatsyag. Dahil kadalasan, ang mga bulaang tagapagturo ay nanggagaling sa loob ng simbahan. Hindi naman po sa labas. Baka mamaya naaaliw ka sa mga kwento ng wentong walang wenta. Tumatawa ka pero hindi mo nasasala. Teka muna, tama pa ba iniaaral nito? Napakahalaga na tayo ay maging mapanuri. Nagdadala po ang mga bulaang guro ng kalituhan. Nagdadala po sila ng pagbabahagi-bahagi, pagkakabaha-bahagi, at maling aral na maaring humila sa atin palayo sa masaganang biyaya ng Diyos. Now, si Thomas Reiner, isa pang kilalang scholar ng Biblia, ay binigyang diin naman po na ang pagbabaluktot sa gospel na ito ay hindi inosenteng pagkakamali. Ito po'y sinasadya at ito po'y nakasasama. Kapag po binago ang ebanghelyo, nalalagay sa panganib ang kaligtasan mismo. Kaya dapat tayong mahigpit na kumapit sa katotohanan ng
Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Higit pa po sa sapat si Kristo at ang ginawa niya doon sa krus upang tiyakin ang lubos na kaligtasan ng ating kaluluwa. Walang kailangang idagdag na anumang iba. So here in verses 8 to 9, Paul gave a serious and urgent warning. A warning not just to the Galatians but to anyone who dares to distort the gospel. He declared, verses 8 to 9, "But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any gospel, any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed." Brothers and sisters, anyone who preaches a gospel different from the one Paul delivered, even if it were an angel from heaven, is under God's judgment. Napansin po ba ninyo yon? Inulit-ulit eh. Di ba? And as we said before, so say I now again. Nangangamba siya eh. Na baka hindi maintindihan ng mga kapatid ang gravity ng bagay na ito eh. Sabi niya, pag-uulit-ulitin kong ibigay sa inyo ang babala, baka maligaw kayo. Ganyan po, kaseryoso to eh. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay kumpleto na. Hindi na po kailangan dagdagan pa. Walang bagong revelasyon. Naglipa na ang mga false apostles, di ba? And prophets. Pinaalala na sa atin ng Deuteronomy 13:1-3 na kung sino mang mangaral ang maglalayo sa iyo sa Panginoon, bulaan yan. Kahit ano pa ipangako nila, kung ilalayo niyan ang puso mo sa Panginoon, bulaan yun. Nagkalat yan. Huwag po natin silang paniwalaan. Sapagkat wala ng bagong revelasyon, walang bagong espiritual na karanasan, o kahit sinong tao ang pwedeng magbago ng gospel. Kompleto na ito. No new revelation, no spiritual experience, and no human authority can override the gospel of our Lord Jesus Christ. To alter or replace the gospel is to reject God's truth and invite His judgment. Oh, brothers and sisters, as followers of the new covenant, we must cling to the unchanging gospel of grace and reject every distortion, no matter how convincing it may sound. Mga kapatid, ang mensahe po ng Galatians 1:6-9 ay hindi lamang babala pagdating sa aral. Ito po'y personal din na paalala. Hindi lamang po ito tanong kung naniniwala ba tayo sa gospel, kundi, ito mahalaga eh, kundi ito po'y tanong din kung tayo namumuhay alinsunod sa gospel. Pwedeng naniniwala ka sa lahat ng sinasabi ng Ebanghelyo, pero yung buhay mo ba ay sumasalamin sa mga katotohanan ng Ebanghelyong ito? Madaling lumayo po sa biyaya. Maaaring hindi palaging halata, minsan unti-unti. Kapag sinusukat na po natin ang halaga natin base sa ginagawa natin, base sa papuri ng iba, kapag ikinukumpara na po natin ang ating sarili sa iba at nasisiyahan tayo pag napagtanto natin mas magaling tayo sa iba. Kapag iniisip na natin kailangang paghirapan upang makamit ang pag-ibig ng Diyos. O kapag hinahayaan nating takot at guilt ang magdikta sa relasyon natin sa Kanya, doon po nagsisimula ang pagpapalit ng biyaya ng Panginoon tungo sa sariling sikap at pagtatayo ng ating sariling katwiran. Amen?
Pero malinaw po si Paul, ang ebanghelyong dinaragdagan na hindi tunay na ebanghelyo. Kapag sinasabi nating Jesus plus tradition, Jesus plus rituals, plus sariling kabutihan, binabawasan na po natin ang kapangyarihan ng krus. Now, base dito, bayaan niyong mag-iwan ako ng ilang hamon. Una, nawa po, suriin natin ang pundasyon, ang tinatayuan natin. Ano ba ang ebanghelyo para sa iyo? Biyaya lamang ba o may mga kondisyong idinadagdag tayo? Namumuhay ba tayo sa kalayaan kay Kristo o sa pressure ng performance? Pangalawa, hindi sapat na alam mo lamang ang ebanghelyo. Dapat ipaglaban mo ito. Tumindig ka sa katotohanan na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, kay Kristo lamang at hindi sa gawa. Huwag kang manahimik. Kung naririnig mo ang ibang aral, labanan mo. Magsalita ka, kumibo ka. Pangatlo, mamuhay po nawa tayong may tapang sa biyaya. Hayaan mong baguhin ng biyaya ang buhay mo. Ano madalas natin narinig? Hindi ko kaya eh. Yan na nga mismo mensahe ng ebanghelyo, hindi mo kaya. Hindi ko kayang humalag po sa kasalanan ito eh. Yun nga, hindi mo kaya. So mamuhay ka na nagpapailalim sa merong kaya, siya. Makapangyarihan ang biyaya niya. Hindi mo kailangan suklian ang pag-ibig ng Diyos. Tinanggap mo ng lahat ito kay Kristo. Amen? Ito maganda. Magsimula ka ngayong manahan sa pag-ibig na yan. Bayaan mo ang pag-ibig ni Kristo ang siyang palagi, hindi minsan, hindi madalas, palaging mag-udyok sa iyo na gawin ang kanyang kalooban. Ano sabi ni Paul? It is the love of Christ that constrains me. Aawit ka? Bakit ka aawit? Panginoon, mahal kita. At gusto ko mag-alay ng papuri sa iyo. Magkakaloob ka, Panginoon, mahal kita. Hindi ako papayag, sabi ni David, hindi ako papayag na magkaloob ng anuman na hindi mararamdaman ng aking bulsa. Mahal kita. And I'm willing to give whatever it is na inaakala kong marapat sa iyong dakilang pangalan. Bayaan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Walang kondisyong pag-ibig ang siyang magdikta ng lahat ng ating ginagawa. At panghuli, huwag di po nawa tayong manahimik. Kapag may maling aral, magsalita tayo ng may pag-ibig at katotohanan sapagkat kaluluwa ang nakataya. Kaya't kumapit po tayo ng mahigpit. Tumindig po tayo ng matatag. Mamuhay po tayo ng malaya. Huwag na muling magpaalipin sa kasalanan. Huwag na muling magpaalipin sa kalayawan. At huwag na muling magpaalipin sa tinikala ng kautusan. At huwag tayong kailanman, o huwag nating kailanman ipagpalit ang katotohanan sa huwad. Mangalung po tayo at mamahinga sa lubos na kasapatan ni Kristo. Malaya na po tayo, mga kapatid. Malaya na tayong sambahin siya na mayroong sincero at taos na puso. Malaya na po tayong mamuhay para na sa Kanya. Kung dati namumuhay tayo para sa kasikatan, para sa kaginawahan, para sa pera, para sa pleasure ng ibang tao, o para sa sarili nating pleasure, etc., malaya ka na ngayon. Doon ka pinalaya eh. Malaya ka na ngayong mamuhay para sa Kanya. Hindi na para sa iba. Para na lamang sa Kanya.
na ibiligay ang kanyang sarili, namatay para sa atin, upang tayo mabuhay para na sa Kanya. Amen.